Hi everyone! Welcome back to our channel. This is me again, your Kabayan Amor po. And shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking previous video. Maraming salamat po. And kumusta po tayong lahat dyan, mga plantito at mga plantita? Ang lamo, kinagat ko. So, welcome po sa lahat ng mga plantito at plantita dyan. At sa mga bagong nagko-collect pa lang, nag-start pa lang. So, welcome to our channel po. So, kung bago mo pa lang ako nakita, please do consider to subscribe my channel and click the bell button para po maging updated kayo kung may bago akong palabas. So, for today's video guys, is isi-share ko lang po sa inyo, panandali ang vlog lang po ito. Isi-share ko lang sa inyo kung paano ako nagpapatubo ng cactus through seeds na galing din sa aking cactus na alaga. So, watch out for that mga kabayan. Keep on watching! So, dito tayo mga kabayan. Ito po yung aking Mammillaria polytail na cactus na ital sa lahat ng mga cactus ko is ito lang yung laging nagbibigay sa akin ng seed pod. So hinihintay ko, tapos yung binibigay niya sa akin is paisa-isa lang talaga mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung na-propagate ko na nauna niyang binigay sa akin. Maybe this is yung nung nag-start ako nag-ano ng seed pod is pang-apat ko na ito. So isa-isa lang po talaga yung binigay niya sa akin. So basic lang po ang gagawin natin dito mga kabayan, lalo na sa baguhan pa lang at hindi alam at kung napapansin na may ganyan sa mga cactus nyo, pagkakataon nyo na po ito na malaman kung ano ang gagawin natin dyan. So ito po yung tinatawag na seed pod ng ating cactus, any cactus. Ito one time din nagbigay na ito sa akin and then nandoon na rin siya sa plastic and tumubo na. Nyo is nilagay ko yung aking pot dito sa aking table para makita po natin or makikita po ninyo kung paano ko po siya ginagawa. So, sa nasabi ko na kanina is ito lang yung cactus na laging nagbibigay sa akin ng seed pod. So, paano nga ba siya i-harvest or tatanggalin? So, ganito lang po mga kabayan. Tatanggalin nyo lang po siya ng ganon. Super lambot lang po niya tanggalin. So, there you go. Ganyan lang po mga kabayan. Ilalagay lang po natin siya sa tissue towel or paper towel or kahit anong malinis na papel na pwede nyong paglagyan. And then kung may nakikita nyo, mayroon akong stick dito kasi basic lang yung ipapakita ko sa inyo na walang kaarte-arte. So as in kahit sino pwedeng gawin ito. So hopefully mayroon siyang may makukuha tayong seeds dito, no. So itong plastic na nakikita nyo, so ito po yung mga unang seeds na nakuha ko from here, from dito. So ito yung mga seeds na naunang binigyan niya sa akin and nilalagay ko po siya. So before na buksan natin yung ating seeds, kailangan nyo munang mag-prepare ng isang plastic container, which is may soil na siya, yung moist soil talaga, and then with cover. And then sa akin naman is unang ginawa ko is nilagyan ko siya ng soil, tapos binasa ko siya. And then, naglapag ako ng isang tissue paper na ganito, isang ganito. So, pinatong ko siya sa lupa and then, in-sprayhan ko siya. And then, when ready na po yung paglalagyan nyo ng iyong seeds, that's the time na po na i-open natin itong ating seeds. So, kung napapansin nyo, papakita ko lang po sa inyo yung pinakauna kong na is may label po dyan kung mababasa nyo. Is Mammillaria polytail. So ito yung nasa pot natin. So yan po siya na may pizza siya na September 3, 2020. And mayroon siyang label dito na 4 na seeds. So Mammillaria polytail September 3, 2020, which is 4 seeds. So 4 seeds yung pinakaunang nilagay ko dito. Pero ngayon kung bubuksan natin ito, is higit na po sila 10 talaga kasi ilang beses na ako. Pero mapapansin nyo rin na hindi siya pareha ang tubo dahil nga paisa-isa yung pagbigay din, isa lang yung lalagyan ko sa kanila.
So, bubuksan natin ito para makita nyo, and then para ma-ready na rin yun pag in case bubuksan din natin ito. So, hopefully, mayroon siyang seeds na maidadagdag natin dito. So, there you go. So, wow! So, ayan na po, i-close up ko lang po mga kabayan. So, yung pinakauna na 4 is, ito po siya, 1, 2, 3, 4. Yung tissue ko is dahan-dahan ang kinakain ng lupa. So, ito po yung pinakauna na 4. Ito yung una na 4 na seeds na nababasa natin sa label. And then, sumunod yan. Tapos, kasama ito. And then, itong grupo na to dito, saan ba? Yan, itong grupo na to dito, ayan, dito is, and then this one, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, yung last na seeds na kinuha ko, isang ganito lang din is 13 yung seeds na mayroon siya, may laman. So, ito na sila ngayon. So, ang group na ito, and then this one, and this one. So, tumubo na po sila mga kabayan. Ayan. So, pinaka-basic lang na ginagawa ko, and then, bubuksan na natin ngayon itong ating seeds. Since ready naman yung ating lagayan, dito ko rin siya ilalagay para isahan na sila. So, basic lang po yung ginagawa ko. Minsan, nilalagay ko lang po dito sa aking kamay. And then, in-squeeze ko lang kasi makikita naman natin yung seeds. So, for now, para makikita nyo kung yung mas ano talaga na pagbubuka sa kanya is ginagamitan ko na lang siya ng tissue. So, ganito po yung gagawin natin para lang po siyang sili mga kabayan. So, pinaka-basic lang po is igaganon lang natin, hawakan natin. So, hopefully, mayroon siyang seed. So, ganyan lang po, hihiwain natin siya sa gitna. And then, bubuksan natin. So, there you go. Ayun, marami siyang, hindi naman karamihan, pero may seeds talaga siya mga kabayan. So, ito po yung seeds niya. Lalagay ko na lang sa kamay ko since yun talaga lagi kong ginagawa. So, mayroon siyang seeds na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mayroon siyang 10 na seeds. Ayan, kung nakikita nyo, mga kabayan, mayroon siyang 10 na seeds. So, ilalagay ko lang yung seeds sa paper tissue para makita nyo. Ayan. So, ganyan lang po kaliit yung seeds niya mga kabayan. After nito is, ilalagay na natin siya doon sa ating plastic container. Ayan. Kasama with the other na mga seeds na nauna na sa kanya. So, igaganon lang po natin siya mga kabayan. So, basic lang po ito. Hindi po ito pang professional. So, para malaman natin yung ano is, i-by group po silang lagay kagaya dyan. So, dito ko na muna sila ilagay sa bandang ito. So, ganyan lang po mga kabayan ang pag-suso ng ng cactus seeds. So, kung nakikita nyo guys, andyan na po sila dyan. Ang group na yan. And then, ito yung nasundan nito. So, ito yung group nito. This one, and this one. And then, ito yung pangatlo. So, may dalawa dito. Yan. Dyan. At ito yung pinakauna na 4. Yan. So, sana may natutunan kayo guys. And then, after that, is kailangan natin siyang i-cover. I-cover natin yan mga kabayan. So, make it sure na yung ating soil is moist talaga siya. And then, cover natin dyan. And then, ang tamang paglagyan natin ito is yung hindi siya laging naaalog or hindi siya laging nalipat-lipat. So, one place lang po talaga, which is nasisikatan siya ng araw kasi need niya yung humidity talaga. So, napapansin niyo kabayan is tapos na po yung ating pang-4 na seeds na nilagay ko dito. So, ang tamang lalagyan nito is yung area na mas maanuhan siya ng araw.
Tapos ang style ko kasi nilagay ko siya dyan sa isang shelf, tapos may isang pot na nakapatong sa kanya. So hindi siya totally, parang ganun siya guys, sa shelf, tapos may nakapatong siyang isang pot. So hindi siya totally natatamaan ng araw, which is yung ina-after lang niya is yung humidity ng araw para magmo-moist yung dito. Ayan, kung napapansin nyo, moist yung ating lid. So, when it comes naman, just always check lang na yung soil nyo is always moist. Hindi siya basa, hindi siya yung yung water. Moist lang talaga yung soil niya. So, pag na-check nyo na super dry siya, so, i-sprayhan nyo lang po. So, yun yung ginagawa ko. So, hindi po siya advisable na everyday nyo siya bubuksan. Hindi po siya ganyan. So, buksan nyo siya pwede naman every 10 days, ganun. So, mag-check kayo ng soil niya. Pwede nyo siyang buksan. And then, kung kailan ang tamang paglipat sa kanya sa pot is, I think it will takes for 10 months to 1 year. So, bago natin siya matanggal dito sa container na to, and then ilalagay natin sa isa-isang pot. So, ganyan po katagal ang tubo ng ating seed pod. Yan. So, hopefully guys, may natutunan kayo and hindi na kayo magtataka kung bakit may mga tumutubo na parang sili doon sa inyong cactus. So, yun po ang paraan ng ating pagpaparami ng ating cactus, lalo na pagmahal yung cactus, diba? So, kukunin nyo lang yun, yung parang sili, and didalagay nyo lang po dito. So, mayroon ka ng maraming cactus. So, meron na naman siya nag-start dito. Ayan, ito po, nag-start naman siya. So, aabangan ko na naman yan na when it's ready na yung parang sili na siya tingnan. So, thanks for watching everyone, and sorry medyo hindi maganda yung video ko ngayon kasi hindi ako prepare. So, isang tingin lang po, papatingin ko lang po sa inyo once again. So, yan na po yung ating naunang mga seeds na aking nilagay dyan. Ayan po. So, hopefully guys, nakasubscribe na kayo sa ating channel. So, i-update ko ito sa inyo. So, once na ready na silang itatanim. So, wag nyo lang po silang ilagay sa isip nyo na mayroon kayong ganito at wag nyo lagi sisilipin. Kasi pag lalo nyo yung sinisilip is mas lalo silang natatagalan para sa inyo. So, just just forget lang, pero wag naman. So, isipin nyo lang yung every 10 days ganun. So, check nyo lang yung soil. So, maraming salamat sa pakikisama sa akin sa vlog na ito. So, I'm excited for this. So, Kabayan Amor po nagsasabi na wag po nyo masyadong baby yung mga CNS nyo para hindi yan lalong mag-e-energy. So, bye everyone! Stay safe and God bless! Bye-bye!